Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Isang magaling na abogado ang pinangalanan at nominated sa gabinete na papasok sa bagong administrasyon ni newly elect President Bongbong Marcos Jr. Siya ay walang iba kundi ang batikang abogada / vlogger na si Atty. Trixie Cruz Angeles na magiging secretary ng Isang beses ko na kanto na react eh. Mahusay, napaka-professional niya magsalita guys. Si Madam Trixie. Mahusay magsalita. PCOO or Presidential Communications Operations Office. Sa aking pagkakakilala sa kanya, isa siyang magaling na abogado at matapang na radio commentator at vlogger. Lumalabas siya sa programang DW. Sa yung mga sinasabi niya guys, hindi basta-basta. Kumbaga bago niya bigkasin yun, napag-aralan niya na. Magaling tong abogado na to. IZ882 kung saan makikita na dito ay nagbibigay siya ng mga hindi bias na legal political commentary at sa iba pang issue. Ayon sa pahayag ni Atty. Vic Rodriguez na on the nomination of incoming for Secretary President-elect Bongbong Marcos Jr. continues to build his cabinet with the acceptance by Atty. Trixie Cruz Angeles of her nomination as Press Secretary. She was offered the nomination a week ago and she accepted the offer yesterday. Atty. Angeles will be overseeing the Presidential Communications Office and managing press briefing. She begins such briefing immediately. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanikan ng hininga at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang hindi pa man nag-uumpisa sa trabaho ang bagong sekretary ng PCOO na walang iba kundi si Atty. Trixie Cruz Angeles ay binanatan agad siya ng iba't ibang individual. Ito na yata ang trabaho ng mga kumakalaban sa mga Duterte at Marcos. Isa na nga di mo na dito ay walang iba kundi si Jesus Falses na ayon sa kanya ay hindi daw di mo karapat-dapat na maging secretary si Trixie Cruz Angeles kasi nga daw ay katulad lamang daw di mo siya ng newly elect president na si Bongbong Marcos Jr. na hindi pa inaamin ang mga nagawang kasalanan sa bayan man or sa mga Pilipino. And he posted, Martin Andanar as the president, communications secretary, started the troll farm and fake news by hiring Muka Uson within PCOO and taping Sas Sasot and Arjen Newto as outside bloggers. What will Atty. Trixie Cruz Angeles continue to do with PCOO aside from being a blogger herself who from time to time spread legal information and slanted legal interpretation? Let's take a look at her track record from the Supreme Court itself. In the case of Cleo Dongaas versus Atty. Ros Beatrix Cruz Angeles 2016, the Supreme Court found her guilty of the professional misconduct. Number 1, charging 350,000 pesos without showing any legal service given to the client kahit draft walang maipakita, haha. Number 2, insinuating or suggesting to the client that she can get a favorable ruling by looking for a friendly courts or judges to file the case in, akakorupsyon and palakasan. That is your incoming PCO secretary. Everyone can change, everyone can redeem themselves, but they must come to terms with their past and history. Like Bongbong Marcos Jr., Atty. Trixie Cruz Angeles has not admitted she was at fault and blames the suspension slap on her by the Supreme Court of having been denied due process. But the case itself shows she was given an opportunity to answer and rebut, so don't be surprised she was appointed as PCOO secretary. The lies, the misinformation, the fake news will continue. Will she prove us wrong? I'm not holding my breath, but for the sake of the country, maybe she will. Hashtag PCOO and go. Sa naging official statement na ito ni Jesus Falses sa kanyang official social media account, Grabe hanggang ngayon hindi sila makamove on sa pagkatalo nila Hindi nila matanggap ang desisyon ng mga tao na si Bongbong Marcos na talagang nanalo.
Tapos lagi nilang kinaka-counter kung ano nagiging decision ng ating Pangulo. Hinahanapan nila ng butas. Ako ba sa mga taong to? Ay talaga namang kanyang sinabi na hindi di umano daw karapat dapat na maging secretary si Atty. Trixie Cruz Angeles kasi nga ay katulad lamang daw di umano ito ni newly elect President Bongbong Marcos Jr. na hindi na inaangkin ang kanyang mga kasalanan. Bakit niya angkin? Wala naman siyang ginagawang masama. Wala naman siyang kasalanan. Wala naman kasalanan ng kanyang ama. Kundi kayo lang din naman ang gumagawa ng mga kwentong, ewan ko sa inyo. Kwento nyo sa pagong. Biging kasalanan ng kanyang pamilya. Kaya naman ay hindi tumagal ay sinagot agad siya ni Atty. Trixie Cruz Angeles na ayon di mo sa kanya ay nasagot niya lahat ng mga issue na ibinabato sa kanya sa pamamagitan ng kanyang vlogs. Kaya wala daw di mo dapat na ipaliwanag ang naturang abogado sa kanyang pagiging sekretary ng PCOO. Ayon pa sa kanya naging official statement, I'm a vlogger and we have talked about it extensively in the vlog. In fact, we have conducted several lives about it and I've told my story about how and when I've changed my mind about it. So that's it. Aren't people entitled to change their minds? I think we are, diba? I think that evolution is a natural thing even among our consciousness. And matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, I'm happy and excited kasi Atty. Trixie Cruz Angeles is very good na pinapaliwanag niya lahat ang mga law at sinasagot niya ang mga tanong na kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Manigas ang inggit jay Atty. Trixie Cruz Angeles. Congrats Atty. Malamang sa ikon yung mga nagko-comment kay Madam Trixie. Mga inggit lang yung mga yan, yung tutusin. Trixie. Ayon naman kay June Pineda Jr., once she is formally the PCOO secretary, anyone asking her question must be sensible, fair, and irrational. The woman lawyer is no pushover, beauty and brains, people with bad intention, bitter and aware. Ayon naman kay Amando Rolanza, congratulations na Atty. Trixie Cruz na wagabayan kayo ni Lord na mapagtangubayan ang iniatang na mahal nating Diyos sa tungkulin. Ayon naman kay Corissa Evangelista, congratulations sa iyo Atty. Trixie. God bless you po at good luck. Namatay sila sa inggit. Ayon naman kay Louie Anoveva, go 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 Atty. Trixie, kayang-kaya mo yung tindig lang para sa pagbabago. God bless you and go. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong marami nga sa kanila ngayon ang natutuwa sa naging balita ito kasi nga si Atty. Trixie Cruz Angeles na ang isa sa pinaka-qualified sa posisyon bilang bagong secretary ng PCOO. Dagdag pa di mo nila ay maghanda-handa na di umano ang mga bayarang media kasi nga hindi daw di mo sila makakalusot pa sa husay, talino at galing ng bagong PCOO secretary na walang iba kundi si Atty. Trixie Cruz Angeles. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.